and Greens. Ayan. Hello, good morning. Welcome to Gears and Greens. Ayan. Nandito ngayon tayo para mag-unbox nitong grass cutter. Kasi actually gagamitin ko to para doon sa paglilinis ng mga pagtataniman ko ng Napier at saka ng Madre de Agua. So, actually, hindi ko alam kung paano i-operate ito. So, 1 month ko na ito nabili dahil medyo busy lang. Kaya hindi ko siya na-unbox. Meron ako ditong mga tools. Ayan. Oh. Hindi nga ng mga laging lang sa akin. So, meron din ako ditong langis. So, gumamit na ako ng premium quality na engine oil synthetic 10W40. So actually, kaya ako nagsuot ng gloves, takot kasi ako pag start ko ito, hindi ko kasi kabisado ito eh. Tago natin sharp. Dapat to, ubutin muna eh. Actually, ito yung kanyang propeller. Problema, wala akong gasolina. Kukuha lang ako ng gasolina doon sa motorsiklo ko. Nandun sa baba. Ayan siya. Oh. Basically, ito nga yung propeller. Ayan. Grass cutter. At ito na yung kanyang engine. So, ito yung strap niya. So, ito yung kanyang owner's manual. Ayan. Ito yung lalagyan ng gasolina. Meron naman pala eh. Nag-prepare pa ako ng empty bottle ng Gatorade. Lalagyan ko sana ng gasolina. Makukunin ko doon sa motorsiklo. So, ito yung kanyang ito yung kanyang guard ng blade. So, spark plug wrench, toolkit. Ito yung kanyang kasamang blade. So, hindi ko alam kung paano ito ikakabit. Ito yung kanyang handle. Ito, extra blade na binili ko. Metal blade para sa mga matitigas na ikakat ng halaman ng mga damo, alahib. Ito rin, extra lang din to na binili ko. Actually, ito yung flexible blade. So, kailangan ko sigurong i-sharpen ito. Mas maganda siguro kung i-sharpen ko ito. Madali lang. And ito na yung engine itself.
attach. Ayan. And, oh. Isa pa ring blade to. So, kailangan pa rin siyang i-sharpen. And then, tingnan natin kung paano ito mabubuo. So, ganito yung gagawin natin. Ilagay ninyong ito kasing Allen wrench, yung mas maliit niya is masyadong maliit, so kumakalog. So, para mas ayan o, kung papansin niyo, masyadong kumakalog. So, hanap kayo na mas fitting. Kung wala, pwede na rin yun. So, depende sa inyo. Kaya lang ito, mas okay to. Mas mahigpitan natin ng madali. And then, ito yung blade. So, sa ibabaw itong may indicator para makikita niyo yung direction ng kanyang rotation. Ayan, no? Dapat snug siya. And then, yung lock niya. Ito. Mapapansin niyo yung gear niya. So, dapat mag-fit doon. Ayan. And then, ilalagay nyo itong cover. At saka, ito. As I have said a while ago, counterclockwise. Ang dahilan niyan is para siya opposite siya doon sa direction ng ikot ng blade niya kapag niranan natin yung makina. So, habang ginagamit niya siya, actually lalong humihigpit yan. So, for safety reason yun. Ang purpose nung sinasabatan natin doon, ito, is para mahigpitan. Ayan. Ayan, mag-feel nyo na mahigpit na siya. And then, may resistance na, okay na siya. So, snug. Ayan, saka natin ilalagay itong cover. Magamitin natin yung, actually, nagsigurado lang ako. Pero, kaya meron akong extra Allen wrench just in case. Pero meron siyang provided sa toolkit ng Allen wrench. So, pwede namang isa na lang yung tanggalin ninyo. And then, suot lang. Siguraduhin nyo lang na ayan, yung clearance niya is may support siyang clearance. Huwag naman yung masyadong malapit, huwag din naman yung masyadong malayo. So, sa ganun, just in case may matamaan na bato, tumalsik is mapiprevent niya. Ang pinaka main purpose talaga nito, just in case siguro I'm not so sure yung kapag yung blade niya, at least mayroong arang
So, yung dulo, pwede pa natin ilapit ng konti. So, i-align nyo lang siya. Dito sa, papapansin nyo naman, yan. Gawin yung marker to. Gitna nyo lang. Saka nyo higpitan. So, sa pag-higpit, side by side, huwag nyo muna higpitan kagad yung kabilang side. So, gawin yung balance eh. Ayan. Kaya ako lang ginagamit yung opposite side is para mabilis lang ikutin. And then kapag makasikip na siya, saktuhan nyo lang yung fit. Kapag mayroon na siyang enough resistance, okay na siya. As long as hindi siya kumakalo. Ayan. Ayan. And then, so far, ito yun. So, mas importante ilagay na muna natin yung blade. Kasi kung i-attach na kagad natin sa engine, ay upside down siya. So, i-upside down yung engine. Napakahirap. So, ayan. So, ayan. So, i-attach na natin to. Hanap lang kayo. Ang purpose nun, kaya ako kinalangan ng cartoon para madali ko itong maikabit. I think ganun yung principle. This is like a brake shoe, magdidikit, mag-adhere dito, and then paikutin niya yung propeller. And then, oras na umandar siya, mag-open up to. Kapag inactivate mo rito, most probably, I don't know. Yan, comment down below kung yun talaga yung principle niya. So actually, ang natutunan ko sa mga ganito, kapag magpa-tighten up kayo, so huwag nyo agad i-tighten up ang isang corner. Kumbaga gradual, magka-ekes na gano'n, para balancing yung pagkakahigpit niya. So, tsaka i-check mo mabuti yung kung andun yung washer, ayan, at saka yung lock washer yung lock washer, yun yung naglalak sa kanya, kaya nga tinawag na lock washer. Yung putol, yung magka hindi pantay yung dulo niya. So kasi once na i-tighten up mo yan, siya yung naglalak. Yung Allen wrench, kailangan is balance yung pagpaikot mo, hindi sobrang higpit agad, at kung maaari is ang gawin nyo is naka-criss-cross or magka-ikes. Kapag hindi nyo na ma-ikot, pwede na siyang actual na higpitan. Ayan, magka-ikes, unti-unti lang, hindi naman kinakailangan pakasobrahan yan. Ayun, kapag mayroon na siyang enough na resistance, huwag niyong pakasobrahan kasi na-loose thread. Ayan. Ang sunod na is yung handlebar. Yung handle is ito yung control sa kanan, yung sa kaliwa. Ito siguro actually kung mapapansin nyo sa loob, parang meron siyang may space siya para dito. So yun yung purpose niya. So igitna na lang natin. Pagsugpungin natin siyang ganon. And then masisilip nyo naman dito kung naka-center na siya. Ayan. And then gradually pwede naman siyang higpitan by hand. Gawin nyo rin yung criss-cross method para pantay yung kanyang higpit, and at the same time medyo ulugin nyo siya habang
tina-tighten up mo siya using just your bare hand. Yan. So, gamitan nyo na ng wrench. Konti-konti lang. Itong isa actually, kaya ako na nilagyan ko ng biakis after ng demonstration is masyado nahigpitan, hindi ko talaga matanggal. Kinailangan ko pang bumili ng vice grip kasi bibilog siya, so pwede pa naman siya. So pag masyado na mahigpit, pwede na yung ganitong position ng Allen wrench. Konti-konti, hindi naman kailangan yung sobrang higpit, basta napipil na mayroon na siyang resistance is, I think that is enough. So after nyo ma-fix itong handle, blade, and itong maikokol nyo itong kanyang propeller dito sa engine, so i-adjust nyo lang into your position of comfort, and that's it. So depende sa inyo sa height. Dito nagbabari yung height, so ihuhuk nyo siya lagayan ito. So depende sa inyo kung paano yung adjustment na gagawin niyo. Sabi ko nga, into your position of comfort. So ito halimbawa, ito sa akin, ito yung position of comfort ko. Ang una, i-insert nyo lang dito, and then on the other side, and then insert nyo lang ulit dito sa kabila. Yun yung lock. So once na ma-insert nyo na dito sa kabila, kailangan susunugin nyo yung dulo. So ayan, and then i-hook nyo lang, ganun lang kadali. Ayan, and then ganito lang. Ako, pinupul ko towards my back. And then yun. This is I think my position of comfort. So, yung padding, tapat nyo lang dito para hindi masakit. Ganito. And then how to operate, ayun. Mamaya, i-demonstrate ko sa inyo. Ayun, so far. So, for the meantime, lalagyan ko muna siya ng oil and ng gasoline. Actually, dito may instructions. So, kung paano yung gagawin nyo dito. So, eto. Pakita natin sa video. Must check the oil level before operating. So, kailangan natin lagyan ng langis dito. So, every 10 hours, replenish oil up to the top of the filter neck. So, ibig sabihin dito, i-level nyo lang siya dito hanggang dito yung langis. Yun din yung turo sa akin nung nag-demonstrate. Pinakamaganda bago kayo mag-operate, basahin nyo muna itong owner's manual. Ayan. So, makikita nyo naman dito kung paano yung pag-assemble lahat. So user friendly naman, so hindi kayo mahihirapan. And then yan, lagyan muna natin ng langis. By the way, actually ang recommended oil niya is 10W30. Yung ang viscosity is pababa lang. Actually ang langis na meron akong available, so hindi ko agad na-check yung manual, is 10W40. For the purpose of demonstration at saka para paandarin ko lang, pwede itong ilagay and then i-replace lang. Kasi ang purpose kung bakit may viscosity yung sa oil, pagbaba ng viscosity, pabor yun sa engine. So depende yon. So based dito sa manual, so naka-indicate na
10W30 yung gagamitin. So, ibig sabihin, mababa yung viscosity. Ang cost kasi niyan, kapag mataas yung viscosity, mabilis mag-iinit yung engine. By the way, this is a 4-stroke engine. Ito, ipakita natin dito. This is a 4-stroke engine. So, wala itong tutti oil, or kasi yung 2-stroke is meron siyang tutti oil na tinatawag. Kaya napaka-importante yung babasahin niyo yung owner's manual bago niyo gamitin. So ayan, naka-recommend dito. SAE 10W30 recommended for general all temperature use. Nakalagay dito, using non-detergent oil or 2-stroke engine oil could shorten the engine's life. So ayun, huwag yung gagamitan siya ng hindi rekomendadong langis para sa kanya. So ito naman, pwede siya rito para paandarin lang, kasi hindi ko pa na-testing siyang paandarin, para mapaandar lang natin. And then yung level ng langis, ito, kapag naka tayo siya on a normal position, so yung langis naka-level dapat hanggang dito. So every 8-10 hours, base sa manual, i-replenish siya ng langis. Not necessarily palitan, basta i-replenish siya. So bawal din yung itatagilid niya siya ng ganun, tapos dadamihin niya ng langis kasi itatagas yung langis niya somewhere else sa engine. So maganda kung ano lang yung talagang sinabi sa manual, yun lang yung sundo natin. Habang naglalagay tayo ng langis, liquid lang tayo dito ng 2 butas. Actually, this is 100cc lang na langis ang capacity nito, base doon sa nag-demonstrate sa akin. So, ayan. Tingnan muna natin. Wala kasi akong pang measure. So far, kulang pa. Ayun, malapit na. Mapapansin nyo, ayan na yung oil, oh. Ayan na, oh. Nagli-level na siya. Level na siya actually. Parang kulang na lang ng konti. Medyo nakatungo. So kung i-level natin gano'n, I think that is enough. So konting-konti na lang kulang. Ayan, halos lumalabas na. So sakto lang yung lagay. Mga oil na siya. Pwede na natin siyang paandarin. Ang problema, yung gasolina. So once na ma-fill na siya ng oil, pwede na siyang gamitin o i-operate. But for the meantime, gamitin lang muna natin ito para lang mapaandar. Actually, hindi naman ganun kataas yung viscosity, but since yung recommended is SAE-W30, yun yung gagamitin natin. But for now, for the purpose of mapa-start lang natin and for demonstration is gamitin lang muna natin ito. 10W40. Ayan. Ito yung lalagyan ng petrol. So, since wala, kunan muna natin yung motorsiklo ko din sa baba. Okay, let's go. Dito. Kunan natin ng petrol muna to si Boy Barako. Buti na lang, maraming gasolina to lang. Ayan. Oops. Cover mo natin. Sakto. So, ito yung lalagyan ng petrol. So, meron naman siyang indicator. Ayan. Ayun. Let's see. Kung pwede ito. Ayan. Pwede na natin siyang paandarin. Priority natin na safety.
level lang muna natin siya. Wala na siyang switch on and off. Nandito yung choke niya. Katapos nating mailagay yung petrol is meron po dito, base dun sa itinuro sa akin kanina. Actually, napump ko na siya kaagad. Ipapump po natin siya hanggang ma-fill yung mga hose niya, ma-fill lahat. So ito yung, hindi ako nagkakamali, yung carburetor niya, or hindi naman sinasabi rito yung FI siya. And then, base din po dun sa itinuro sa akin is para ipacirculate muna natin yung oil. So, higitin muna natin. Ayan. Ang kinakailangan lang, huwag yung higitin natin siya ng ganun, tapos ibabalik agad. So, may chances are pwedeng magbuhol itong lubid niya. So, otherwise, magkakalas kayo nitong cover. So, ayun. So, let's try. And then, ang instruction pa rin sa akin, kung malamig yung engine, i-choke. Pero kung mainit na siya, so hindi na kailangan i-choke. So, i-choke pag start, pwede nang ibaba. So, ayun. Choke natin. Let's try. Ayan, magkagad. Ito yung pang on and off ng engine. So, in-on ko na siya kanina. Kapag papatay natin, is i-turn. Ipo-push up natin. So, ulitin natin. Ito is additional safety feature. Hindi mo siya mapipress hanggat hindi mo ito mapipisil. So, naka-on na siya. Ulitin natin. Try natin ulit i-start. Ayan. Subukan natin. So far, napapasok na siya. And then, just comment down below kung mayroon kayo mga katanungan or mga natin idagdag. Actually, this is my first time. Hindi ko rin alam kung paano. Matay muna natin. Actually, hindi ko rin alam kung paano talaga ito i-operate. Binasa ko lang somehow yung manual and then nirecall ko lang yung demonstration sa akin nung binilhan ko. Shoutout nga pala sa Diskarte Pinoy TV. Sir Arnel, thank you. At sana magka-transaction tayong muli sa mga darating pang panahon. Depende sa pangangailangan sa farming. So, palagay ko magkikita pa tayo. Thank you and God bless everyone. Maraming salamat sa inyo lahat.